Good morning everyone! Today po, papakita ko sa inyo ngayon kung paano gumagana yung bagong QR code ng DSLR booth. No? So ito po yung ating photo booth. So sa tagal na na-stock yung photo booth natin, tingnan nyo nagka-line na yung ating monitors. Ginagamit ko na lang kasi itong photo booth ko is for demo na lang at saka for tutorial na lang para sa inyo. YouTube, sa TikTok or sa Facebook. Ayan, hindi ko napansin na pag hindi pala ginagamit, nasisira yung monitor. Ayan, nagkaroon ng line. So, ayan. So, meron tayong tatlong screen dito. Itong natin, photo booth natin, meron tong laptop sa likod. Yan, dyan nakakonect yan. Yan, sa laptop natin. Tapos, meron tayong dalawang screen dito. Isang cellphone, tsaka isang laptop. Hindi yan nakakonect sa DSLR booth natin. Ano to? Screen lang. For QR sharing lang natin to, no? Itong purpose natin. Wala kasi akong tablet papakita sana sa inyo ngayon kung paano na gumagana yung QR code ng ating DSLR booth. Bali yung DSLR booth natin at saka yung QR code, hindi siya katulad nung dati na naka-integrate dito sa DSLR booth. 'Di ba dati pagka yung QR code, after nyo mag-shots, lalabas yung QR code. Bali, ang mangyayari, after ng shots natin, lahat ng ganun pa rin, same sa PhotoShare, mag-upload sa cloud natin or dito sa bagong bagong drive natin. Diyan siya mag-upload lahat, tapos pwede nyo na may share via QR code. So, ipapakita ko sa inyo ngayon paano gumagana, no? So, let's start. On natin yung camera. So ayan, magte-test shot tayo sa ating photo booth at ipapakita ko sa inyo kung paano nag-QR code sharing, na. So start tayo ng session. Yan, kung napapansin nyo, may line na yung monitor ko kasi tatagal na stock. Na-stock yung ating photo booth ng ilang buwan. Ayan, no. So second shots. Ayan. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gumagana yung bagong QR code sharing ng ating DSLR booth, no? So sa mga gusto ng ng files, ng application, kung paano gumagana to, i-remote ko po sa computer nyo or sa laptop nyo, ako ang magsisetup po, no? DM nyo lang po ako sa TikTok, Facebook or sa YouTube, mag-comment po kayo. So ayan, so after ng sharing natin, may lumabas na error kasi hindi nakakonect yung printer natin. So, di ba dati dito lumalabas yung QR code na pipindutin nyo na lang. So, ngayon, ibig sabihin, dire-diretso lang yung session nyo sa photo booth. Tapos, yung photos natin, ma-upload dito sa drive natin. Parang photo share lang. Automatic siya nag-upload. So, kung napapansin nyo, ito na yung picture natin, Yan. Kung napapansin nyo, ayan na. Lumabas na siya dito. Same lang dito sa cellphone natin. So, ito na yun, Ito na yung bagong shots natin, di ba? So, paano kayo mag-share ng photos sa client nyo? Pipindutin nyo lang ito, yung share dito. Ito po, tong share na to. Yan, yung share na yan. Share lang, tapos QR code. Yan. So, scan lang nila tong QR code na yan, tapos makukuha na nila yung photos nila. So, ayan. Pag sa cellphone naman, di ba dito sa laptop, ganyan ang magiging itsura niya ng QR code. Ganyan lang siya kaliit, no? Pero pag sa cellphone niya, ganito naman ang itsura pag ito ang ginamit yung pang-share. So, kiklik nyo lang itong photos, no? Yung pinaka-latest na photos. Tapos, pindutin nyo lang itong tatlong arrow dito, ay tatlong dots. Tapos, pindutin nyo lang itong manage link and then ito yung QR code, Yan. Tapos pwede na nilang scan ng mga kliyente nyo, no? Yan. So, ganun lang kadali itong bagong QR code sharing natin sa DSLR booth, no? Ngayon po, screen record po natin kung paano po nila mag-grab or ma-download yung kanilang photos. So, unang-una, open kayo ng camera. Tapos itong QR code na scan sa may left side. Yan. Siyempre, tututok nyo lang to dun sa QR code ng operator, no? Yan. So, yan. Pag na-detect na ng camera, yung QR code, scan lang natin. Ayan. Pag na-scan na yung camera,
Yan. Pag na-scan na, ito yung photos natin na download. Siyempre, download nyo lang itong part na to. Click nyo lang din, automatic mag-download na ng inyong kliyente yung kanilang photos po. No? So, try natin ulit. Paano natin ulit ginawa yun? Mag-open na sila ng camera. Then, itong part na to, scan natin yung QR code. Yan. So, pag na-scan nila yung QR code, click lang nila. Tapos, pag napunta na sila, magdadirect sila dun sa photo nila. Then, click itong download sa baba sa may right lower. No? So, click doon, automatic, madadownload na nila yung kanilang photos. So, ganun lang po kadali mag-download ng kanilang photos. Same lang po sa kung paano ginagamit yung QR code dati. No? So, pag-sample pa tayo ng isa pa, iba ko muna to para makita nyo rin ng live. So, yan yung mga latest natin. Kung dati PhotoShare Cloud, ngayon iba po ang gamit natin na Drive. So ito po, testing natin ulit, mag-start tayo ng session ulit na bago. So pansinin nyo yan, mag-upload lang po sa mga parang PhotoShare lang dati. No? Yun nga lang, hindi lang siya nakalagay dito sa, naka-integrate dito sa pinaka-software. No? Kaya ideal tong ganitong setup sa mga gumagamit ng high angle photo booth, tsaka yung mga photo booth na classic na merong operator. Pero yung mga photo booth na walang operator is hindi po siya advisable. So ayan, start tayo ng session ulit. Sorry sa monitor natin, nasira kasi yung monitor, tagal kasi na-stock ng photo booth. Nasisira pala yung monitor pag di ginagamit. So ayan, start tayo ng session. Lagay tayo ng props. Ayan, lagay tayo ng props para makita nyo na ano, ito agad yung second photos. Yung setup natin dito is yan. Ito po yung setup natin. Naka SK400 tayo na strobe lights, naka-umbrella. Tapos yung camera natin is 1200D. So may sariling laptop itong ating photo booth na nasa likod niyan, nakalagay. Ayan. So ayan, dito yung last shots natin, okay na. Yung error na yun dahil sa printer po yan, no. So dati nandito yung QR code sharing. Yung email sharing gumagana po yan, no. Gumagana po yan. Tapos dati yung QR code, i-click nyo lang dito tapos pwede na nilang may scan. Ngayon naman, since tapos na yung session natin, dito na po kayo pupunta. So after na session nila, kung gusto nila makuha yung photos nila, so ito na yung photo nila. Ito na yung photo nila. Kung gusto nila makuha yan, click nyo lang yan. Tapos sabay. Ito po, itong link na to. Ito yung sa taas. Yan lang yung kiklik nila. Kiklik nyo para makuha nila yung photos nila. Tapos scan QR code lang sila. Ito po. No? Kung sa cellphone naman ang gamit nyo, ito naman po yung ating Drive. I-click nyo lang din yung picture nila, tapos itong 3 dots sa taas, then manage link, tapos share via QR code. So ayan lang po. So ganyan po ang bagong QR code sharing ng DSLR booth. Ayan, ganyan po. So sa may ulitin ko ulit, sa may gusto ng application ng photo booth at gusto nyong i-remote ko or i-set up ko yung inyong mga DSLR booth, PM nyo lang po ako, i-direct message nyo sa TikTok, sa Facebook, sa comment ng YouTube po, no. Sa mga nakapag-avail na ng DSLR booth natin, DM nyo po ako. Bibigyan ko po kayo ng discount. Sa mga newbie, mga bago po, is DM nyo lang po ako, usap po tayo. Thanks for watching! So ito po itsura ng likod ng ating photo booth. Ito yung umbrella. Tapos ito yung ating laptop, no. Medyo magulo lang, di ko kasi masyadong inayos, tutorial lang naman. So, nandito yung camera natin. Ayan, kung napapansin nyo, ayan. Tsaka yung trigger, nandyan din po yung camera, yung trigger. Ito yung laptop natin. Nakakonect po yan lahat, no? Isa lang po yung connection. Tapos ito po yung photo booth, yung pinaka-output. Ito pang share lang natin to, yung laptop, tsaka yung cellphone, no?